Bugatog ng buhay. Kabanata 36. Kinaumagahan, natagpuan ni Alex ang kanyang sarili na nagising sa kama ng kanyang ina. Napagtanto niya na sinanay niya ang buong gabi. Kaya, nakaramdam siya ng malagkit at hindi komportable. Tumingin siya sa kanyang sarili at kung ano ang nakatagpo ng kanyang mga mata ay nagulat sa kanya. Ang kanyang katawan ay natakpan sa malagkit na itim na langis. Nakangiting kasuklam-suklam at malakas. Alam niya na ginamit niya ang chi ng kanyang ninuno upang sanayin para sa force. Nakatulong ito sa kanya na linisin ang buong katawan niya. Bagaman hindi siya komportable mula sa malagkit na malapot, nakaramdam siya ng labis na lakas sa kabila ng pagsasanay sa buong gabi. Ang kanyang katawan at isipan ay parehong naka-refresh at ang kanyang pangunahing course sa chi. Tumingon siya sa Brittany, tulog pa rin siya. Ngunit ang kanyang kalagayan ay tila mas mahusay ngayon. Si Reed. Ito ay naniniwala sa kanya na hindi ito panaginip. Agad siyang sumugod sa banyo sa ward at naligo. Gayunpaman, ang kanyang mga damit ay marumi rin at sila ay napanguyam na kasuklam-suklam. Well, sa palagay ko kailangan kong bumalik sa tirahan ng Essex. Matapos magising si Brittany, nakipag-usap sa kanya si Alex at nagtungo sa lugar ng Essexes. Gayunpaman, nakita niya na ang kanyang bagahe ay itinapon mula sa mansyon ng Essexes. Pinutol pa ni Claire ang kanyang damit. Naramdaman ni Alex ang kanyang galit na sumabog tulad ng isang bulkan sa kanyang ulo. Nagmadali siya at kinuha ang gunting mula sa kanyang mga kamay. Ano ang iyong problema? Bakit mo pinuputol ang aking damit? Panipi. Si Reed. Walang awa si Claire. Ito ang aking bahay, kaya paano kung pinuputol ko sila? Hindi ka bahagi ng aming pamilya mula ngayon. Hindi kami kumukuha ng mga peste sa anumang paraan. Gayon din, pirmahan ang mga papeles ng diborsyo. Pagkatapos ay kumuha si Claire ng isang maliit na salansa ng mga papeles ng diborsyo mula sa mansyon. Walang magawa si Alex, saan mo nakuha ang mga ito? Sumagot si Claire, sinulat sila ni Dorothy. Inihanda niya ang mga ito mula sa isang sandali pabalik. Ayaw ni Alex na maniwala sa isang salita na sinabi niya. Nag-huff siya, "Oo, huwag kang mag-alala, tiyak na lilipat ako." Gayunpaman, hindi ko ito pipirmahan, nais kong harapin ako ni Dorothy. Pagkatapos nito, kinuha niya ang ilang mga personal na dokumento at iniwan ang iba pang mga bagay na inilalagay sa lupa. Hindi na niya sila kailangan. Nasaan ang mga susi? Ibalik mo sila. Maaari kang manirahan sa ilalim ng isang tulay para sa lahat ng aking pag-aalaga. Itinapon ni Alex ang mga susi sa kanya at ngumiti. Hindi ka nag-aalala sa kung saan ako nakatira. Maging ito sa ilalim ng isang tulay o sa isang 5-star hotel. Si Claire ay nanunuya, isang 5-star hotel. Pusta ko hindi mo rin kayang mabuhay sa isang kanlungan ng aso. Lumabas ka sa bahay ko. Makakakita ako ng isang mas mahusay na asawa para kay Dorothy, isang taong mas mahusay kaysa sa iyo, ikaw ay walang silbi na piraso ng siricit asterisk E. Kahit na ang Spark ay paraan na mas mahusay kaysa sa iyo. Si Alex ay labis na na-trigger ng pangalan Spark. Sinipa niya ang balon sa gilid ng galit. Sa pamamagitan ng isang malakas na pag-crash, ang balon ay nasira. Nalalakas ang mga mata ni Claire. Hindi niya masabi ang isang salita at tinitigan si Alex na may isang terrified expression. Naghintay siya hanggang sa lumakad siya palayo sa mansyon bago siya nang ahas na magpatuloy sa pagsigaw sa kanya noon. Matapos umalis sa mansyon ng Essex, nakatanggap si Alex ng isang tawag sa telepono mula kay Cheryl. Pinili niya agad ang tawag, "Kumusta?" "Doktor." "Connie, may nangyari ba kay nanay?" Umiti si Cheryl. "Wala naman, maayos lang ang iyong ina. Magaling siyang gumawa. Tinawagan kita dahil nais kitang makita ng aking lolo." Ikaw lolo?" "Ang maalamat na doktor ng California, James Coney. Ang mga eksperto sa medikal ay karaniwang kilala sa lugar. Ang isang alamat ay isang pamagat lamang. Si James Coney, gayunpaman, ay tunay na isang maalamat na doktor sa California. Alam ng lahat kung gaano siya kaalaman." Naguguluhan si Alex at tinanong, "Doktor Coney, anong negosyo ang kasama ng lolo mo sa akin?"
Hindi sinabi sa kanya ni Cheryl ng diretso, sinabi lamang niya, malalaman mo kapag nakita mo siya. Pumunta ka muna sa iyong ina, susunduan kita sa ospital. Kabanata 37. Nanay. Dumating si Alex sa ospital at binisita muli ang kanyang ina. Nagising siya sa oras na iyon. Ang kanyang galit sa mga ex-exes ay natunaw sa sandaling makita niya ito. Sinusuri ang Brittany sa kanyang kaalaman sa Ultimate Book of Medicine, napansin niya na mas mahusay ang ginagawa niya kaysa sa araw na nakaraan. Nakahinga, ngumiti si Alex ng malawak at sinabi, binili ko ang sinigang na ito mula sa isang kwadra sa malapit. Sinabi ng doktor na maaari ka lamang kumain ng mga malambot na pagkain tulad ng ngayon. Ipapakain kita, tama ba? Si Brittany ay nakatitig sa kanya ng buong pagmamahal. Alex, narinig ko na dumating ka upang alagaan ako araw-araw, mas profesional ka kaysa sa mga nurse ngayon. Ikinalulungkot ko na naging pasanin ako sa iyo. Naramdaman ni Alex na mahigpit ang kanyang dibdib. Ang kanyang ina ay ang ganap na pinakatamis. Gayunman ang kanyang biyenan, si Claire, ay itinuring lamang siya bilang isang alipin. Pinakain niya ng marahan ang sinigang sa Brittany pagkatapos ay binigyan ng lahat ng apat na kanyang mga paa ng masahe. Si Brittany ay nasa isang coma ng higit sa 6 na buwan kaya ang kanyang mga kalamnan ay dahan-dahang nag-aaksaya. Gayunpaman, espesyal ang pamamaraan ng masahe ni Alex. Mayroon itong tulong sa daloy ng chi mula sa puwersa din. Alam niya na ang kanyang ina ay magagawang magpagaling at maglakad ng normal sa loob lamang ng 3 araw-oras. Kumusta, Doktor? Connie. Biglang bulala si Brittany. Tumalikod si Alex at napagtanto na talagang dumating sa ward si Cheryl. Tumingin siya at nagtanong, ang iyong diskarte sa masahe ay may isang natatanging estilo. Nakuha mo rin ba ang online na iyon? Yeah. Magpatuloy sa pagkatapos. Mula sa pananaw ni Cheryl, si Alex ay nag-aaksaya lamang ng kanyang oras at lakas. Hindi niya inilalagay ang tamang dami ng lakas sa pagmas at hindi rin niya pinapamahalaan ang tamang mga puntos ng presyon. Naiisip niya na clueless lang siya. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ginamit ni Alex ang kanyang chi upang i-unclog ang mga ugat at arterya ng Brittany. Dahil sa paggamit ng chi, hindi niya dapat i-massage ang kanyang mga paa ng labis o masisira niya ang kanyang mga ugat. Umiling-iling si Cheryl at naisip ang kanyang sarili, nais ni Lolo na makita siyang magtanong tungkol sa bagay na 13 acupunctures of hell. Sa palagay ko magtatapos lang siya ng bigo, wala siyang alam tungkol sa larangan ng medikal. Pagkatapos ng masahe, pinasalamatan ni Brittany ang kanyang anak. Alex, mas maganda ang pakiramdam ko pagkatapos ng masahe na iyon, sa palagay ko makalakad ako sa lalong madaling panahon. Tumango si Alex at ngumiti, huwag kang mag-alala, tatakbo ka pa sa 3 araw-oras. Halos tumawa ng malakas si Cheryl, ngunit nagpa siyang pigilin at hindi ilantad siya. Sa pasukan ng ospital, kinuha ni Cheryl ang kanyang mga susi at pinindot ang isang pindutan. Ang mga headlight ng isang pulang BMW X5 ay naiilawan. Pumasok. Saan tayo pupunta? Sumakay si Alex sa kotse at nagtanong ng mausisa. Hindi niya alam kung bakit nais siyang makita ni James. Ganoderma. Alam ni Alex na si Ganoderma ay ang klinika na binuksan ni James sa California. Bukod kay James, isang pangkat ng mga dating doktor ang nagtatrabaho doon. Ang daming may sakit ay pupunta sa klinika na ito sa halip ng mga ospital. Kabanata 38. Si Claire ay pumila sa labas ng klinika kasama ang iba pang mga pasyente. Nasa dulo siya ng linya, kasalukuyang nakikipag-usap sa babaeng katabi niya. Ang maalamat na doktor. Ang pera talaga. Kailangan kong hilingin sa ilang mga kaibigan upang matulungan akong makakuha ng appointment sa kanya na kailangan kong maghintay ng isa pang 3 buwan na mangyari. Oo, kailangan kong maghintay ng higit sa 3 buwan din. Hindi ako maaaring magreklamo, walang doktor na mas mahusay kaysa sa kanya. Habang nakikipag-usap siya, naramdaman ni Claire na may lumapit sa kanya at lumingon. Nasimangot siya nang mapagtanto niya na ito ay si Alex. Bakit ka nandito? Pinati siya ni Alex sa ugali, Mom.
Sumabog si Claire sa galit. Ano ang ibig mong sabihin, ma'am? Sino ang ma'am mo? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ng isang bagay, ikaw ay walang silbi na piraso ng she***. Malapit na hiwalayan ka ng aking anak na babae at malinis kami. Tumigil sa pag-crawl pabalik sa amin. Pinag-stalk mo ba ako? Marahil ay hindi ka makahanap ng isang lugar upang manatili, di ba? Hihilingin mo ba akong ibalik ka? Panipi. Siririt. Umiling-iling si Alex at sinabi, "Ma'am, huwag kang mag-alala, mayroon akong lugar na dapat manatili. Nasa daan ako kaya't pakiusap mo ako, ma'am." Ano ang tinawag mo sa akin? Si Claire ay na-trigger. Ang tunog ng mama at ma ay medyo katulad ngunit ang kahulugan ay isang pagkakaiba ng pagkakaiba. Si Claire ay 46 na taong gulang sa oras na iyon. Ngunit nagawa niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang kagandahan at mapanatili ang lahat ng mga uso sa fashion para lamang magmukhang siya ay nasa maagang 30s. Kaya tinawag na ma'am na trigger siya ng napakalaking. Ang pagkaputok ay nakabubuti sa kanyang dibdib. Bigla napansin niya si Sherry na naglalakad sa likuran ni Alex. Bahagyang nagulat, nagbago ang kanyang ekspresyon nang malakas ang sinabi niya, "O nakikita ko kung paano ito." Nagtataka ako kung bakit maaaring sumang-ayon ang basurahan na ito na lumabas sa aking bahay nang walang pag-aalangan. Kaya nakatira ka sa basag siwit *** na ito ngayon, ha? At sinasabi mo na wala kang kinalaman sa kanya. As if. Tingnan mo ang babaeng ito. Siya ay isang simpleng Jane, hindi katulad ng aming mahal na si Dorothy. Tingnan mo ang kanyang damit, mukhang mura sila. Alex, kailangan kong sabihin, ang iyong panlasa sa mga kababaihan ay mas mababa sa iyong buhay. Ang mayroon ka ay isa pang basag siwit ***. Pagkaroon ng ilang paggalang, mangyaring. Matigas ang ekspresyon ni Cheryl. Ikaw ang Samira sa pamilya ng aking anak na babae. Homewrecker ka lang, bakit mo ako respetuhin? Habang nagsasalita siya, isang matigas na sampal ang tumama sa patas ng mukha ni Claire. Ito ay ang isa na sumampal sa kanya ay ang babaeng masayang nakikipag-usap sa kanya kanina. Natigilan si Claire. Inawakan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang palad at tinanong, "Bakit mo ako sinampal?" Galit ang babae, "Bakit? Tinawagan mo lang ang apo ng doktor ng alamat na basag siwit ***. Doktor. Hindi ka dapat bigyan ng pera ng tseke, mainit na wench. Sino ka pa rin upang sumigaw sa kanila? Tingnan mo lang, ang iyong anak na babae marahil ay hindi rin mas mahusay. Ang binata na ito ay tama upang makakuha ng diborsyo." Nakita ng babae si Cheryl dati kaya alam niya ang kanyang pagkakakilanlan. Alam niya na kailangan niyang tumayo para kay Cheryl. Ano? Siya. Siya ang apo ng maalamat na doktor. Ang mga mata ni Claire ay lumawak sa kawalan ng paniniwala. Dinala ni Cheryl si Alex sa klinika, si James ay nakatapos na lamang mag-check up sa isang pasyente. Umiti si Cheryl, "Lolo, ito si Alex." Tumangala si James at tumayo ng may ngiti. "Humihingi ako ng paumanhin lahat. Mayroon akong isang panauhin na dumalo upang mangyaring humingi ng paumanhin sa amin. Harold, mangyaring makuha ang mga detalye ng lahat habang wala ako. Babalik ako ng kaunti." Agad na sinabi ng isang matalim na pasyente, "Doktor. Connie, ang taong ito ba ay apo mo?" "Walang alala, doktor. Mangyaring sige. Ang iyong apo na lalaki ay nagbabayad sa iyo ng isang pagbisita pagkatapos ng lahat, dapat itong maging mahalaga sa iyo. Hindi namin iniisip na naghihintay." May nag-chime sa, "Yeh. Hindi namin iniisip na bumalik sa ibang araw din." Tumayo si Claire sa pintuan at labis na nagagalit sa pakikinig sa mga salitang iyon. Ang maalamat na doktor, si James Coney, ay kilala sa California. Ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa asexes, alam ng lahat kung sino siya. Kahit na ang mga politiko sa California ay tinatrato siya ng lubos na paggalang. VIP siya sa buong bansa. Kung si Alex ay magiging kanyang apo, naitaas din nito ang kanyang katayuan. Paano niya tatanggapin iyon?
Sina Alex, James at Connie ay dumaan sa kanya at pumasok sa ibang silid sa likuran. Hindi man lang sumulyap si Alex sa direksyon niya na parang manipis na hangin lamang siya. Walang ideya si Alex kung bakit hinahanap siya ni James. Napansin niya kahit na medyo mahinhin si James sa kanya. Sinubukan ba talaga niyang kunin siya na maging apo niya? Noon lamang nagpa siya si Cheryl na magsalita at ipaliwanag na nais malaman ng kanyang lolo kung totoo ang 13 acupunctures of hell. Nagpatuloy siya at lolo, si Alex ay walang ganap na kaalaman o karanasan sa larangan ng medikal. Sinabi niya kaya sa kanyang sarili, iyon ay isang bagay na natagpuan niya sa online. Hindi mo kailangang i-stress ang tungkol sa bagay na ito ng acupuncture. Ito ay malamang na isang bagay na kathang-isip, isang bagay mula sa isang nobela o palabas sa TV. Pagkatapos ay lumingon siya kay Alex. Alex, tingnan mo lang ang site at ipakita ito kay Lolo upang makuha natin ito. Sa kanyang pananaw, ang himala ni Brittany ay hindi dahil kay Alex, ito ay dahil sa malakas na kalooban ni Brittany na mabuhay at magising siya. Sumagot si James, Cherry, ang 30 acupuncture ng impyerno ay hindi kathang-isip, ito ay talagang totoo. Ginamit ng aming mga ninuno ang pamamaraang ito ng acupuncture, ngunit ang ilan sa mga ito ay nawala dahil ito ay ipinasa sa mga henerasyon. Sa ngayon, 9 na lamang ako sa mga puntos ng acupuncture. Ang iba pang 4 ay nawawala. Ang mystical acupuncture na pamamaraan na ito ay pinakamahusay na gumagana sa lahat ng mga puntos. Ang epekto ay hindi magiging mahusay kung hindi kumpleto, hayaan ang 4. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko ito itinuro sa iyo. Pagkatapos ay lumingon si James kay Alex. Bata, napaka-curious lang ako. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling kong makita ka ngayon. Tumingin si Alex kay Cheryl at tumango kay James. Oo, ginamit ko ang 30 acupuncture ng impyerno. Ito ang tunay na pakikitungo. Pasensya na nagsinungaling ako sa iyo kahapon, Doktor. Connie. Nagsalita si Cheryl, walang paraan. Ibig kong sabihin, saan mo ba nalaman ang paraan ng acupuncture na iyon? Hindi ka man lang pumasok sa medikal na paaralan. O mano-mano mong natutunan ang tradisyonal na gamot. Ang ginawa mo lang ay nagbasa ng ilang mga libro. Ano, nag-pop out lang ito kahit saan. Naisip ni Alex sa kanyang sarili, well tama ka tungkol doon, nag-pop out ito kahit saan. Pagkatapos lamang, ang mabilis na mabibigat na yapak ay maaaring marinig mula sa labas. May sumigaw, Doktor. Connie, Doktor. Connie. Tulong. Mangyaring tulungan ang aking anak na babae. Kabanata 39. Anong nangyari? Isang maliit na batang babae. Mapatla at malabughaw ang mukha niya. Hindi siya humihinga. Ito ay nakakatakot. Gagawin ni Doktor. Maaaring mailigtas siya ni Connie. Sinimulan ng karamihan ang pag-uusap sa kanilang sarili, umaasa sa pinakamahusay. Si Reed. Noon lamang isang lalaking nasa gitnang edad ang nagdala ng 5 taong gulang na batang babae sa silid. Siya ay umiiyak ng walang hiya na may gulat na nakasulat sa buong mukha niya. Sa malakas na tinik, lumuhod siya. Agad na kumilos si Cheryl. Maikling suriin niya ang mga vitals ng maliit na batang babae. Habang nagsuri siya, nagdilim ang ekspresyon niya. Ang maliit na batang babae ay hindi humihinga at walang pulso. Agad na sinimulan ni Cheryl ang paggawa ng CPR na tinatanong ang gitnang may edad na kung ano ang nangyari. Sumigaw ang lalaki, hindi ko alam, ako. Nagbabayad lang ako sa counter. Pagkatapos ang aking maliit na batang babae ay nanghina sa likuran ko. Nahulog lang siya ng walang malay. Lumapit din si James sa maliit na batang babae, aniya, suriin ang kanyang lalamunan. Ginawa ni Cheryl tulad ng sinabi sa kanya, ngunit wala siyang nakitang anumang humaharang sa daanan ng hangin. Ilang beses na rin nasmack ni James ang maliit na batang babae. Gayunpaman, walang lumabas. Sa huli, ang magagawa ni James ay nagbuntong hininga at umiling-hiling sa kalungkutan. Ang lalaki ay nakaluhod pa at umiyak pa ng mas hysterically. Sa isang nakakagulat na hitsura, pinanood ni Alex ang tagiliran.
Nakakakita siya ng isang malabong figure na mukhang katulad ng maliit na batang babae na nakatayo sa tabi niya. Nakatitig siya sa lalaki paulit-ulit na tinawag siyang Papa. Si Riri. Ito ba ang kanyang kaluluwa? Well damn, nakikita ko rin ang mga espiritu ngayon, Alex muttered sa ilalim ng kanyang paghinga. Tulad ng sinasabi, imposibleng mabuhay ang namatay. Gayunpaman sa Ultimate Book of Medicine may pag-asa pa rin para sa isang taong lumipas. Tinapik niya ang balikat ni Cheryl, maaari ba akong makadaan? Hindi man niya ito tinitingnan, tumigil sa gulo. Pagkatapos ay hinatak siya ni Alex sa tagiliran, hindi ka nakakatulong. Natigilan si Cheryl, inis sa kanyang mga aksyon. Kinuha ni Alex ang kaluluwa ng maliit na batang babae at pinilit ito pabalik sa kanyang katawan. Ang mga kasanayan sa doktor ng ghost ay kasama sa Ultimate Book of Medicine, kabilang ang mga pamamaraan upang pagalingin ang espiritu. Kaya hindi masyadong nakakagulat na nakakakita ng mga espiritu si Alex. Ang pamamaraan na ginagamit niya ay may pamagat din. Ito ay tinawag na soul shift. Mr. Coney, halika rito. Sabi ni Alex. Lumapit agad si James, naisip niya na kailangan ng tulong si Alex. Gayunpaman, nagpatuloy si Alex, hindi mo ba natutunan ang 30 acupuncture ng impyerno? Gagamitin ko yun upang mailigtas siya ngayon. Panoorin lamang at alamin. Pagkatapos ay sinimulan niya ang paggamit ng kanyang chi at pinindot sa unang punto ng acupuncture. Sa pagsasanay ng force, ang kanyang chi ay mayroon ng elemento ng kuryente. Inilagay ni Cheryl ang isang kamay sa kanyang dibdib, sinusubukan na huminahon mula sa galit. Nakikipag-usap ba talaga siya kay Lolo sa gayong tono? Iyon ay sobrang arrogant ngayon, hindi ba? Sa palagay ba niya ay ilang uri siya ng maalamat na doktor? Mas naiinis siya sa katotohanan na nasaksihan niya siya na sunduin ang kanyang ina sa mga random na lugar na parang bata pa lang siya na gumugulo. Lahat ito ay masyadong katawa-tawa sa kanya. Hindi ba natin kailangan ng mga karayom ng pilak? Nagulat si James. Hindi rin ito makapaniwala sa kanya. Nagsisimula siyang mag-alinlangan sa binata, iniisip na maaaring magkaroon ng maluwag si Alex. Natuwa siya pabalik pagkatapos na marinig ang pamamaraan ng acupuncture. Hindi, ang mga karayom ng pilak ay pinakamababang ranggo, ginagamit ko ang aking chi. Sinabi ni Alex habang nagpapatuloy siya sa pokang. Alex, itigil mo na, hindi ka isang doktor. Puro swerte na nagising ang nanay mo. Nag-aaksaya ka lang ng oras dito. Maaaring may save siya kung hayaan mo akong hawakan ito. Malakas na sinabi ni Cheryl. Nabigla ang nakaluhod na lalaki. Siya. Hindi siya isang doktor. Panipi. Sumagot si Cheryl, hindi. Ang lalaki ay na-trigger ngayon, siya ay sumigaw, ikaw si Witset Asterisk Sacker. Tumigil sa pagpindot sa aking anak na babae kung hindi ka isang doktor. Baliw ka ba? Si Riwit Asterisk sick off. Pagkatapos ay sumakay siya ng sipa sa baywang ni Alex. Huwag mo akong hawakan o ang iyong anak na babae ay talagang mamamatay. Mayroon pa akong isang punto ng acupuncture na naiwan. Nanatili si Alex sa posisyon at nagpoke sa gitna ng dibdib ng maliit na batang babae. Arg! Papatayin kita. Sumigaw ang lalaki at isinubsob ang kanyang braso, malapit ng sampelan si Alex. Gayunpaman, naharang ang kanyang pag-atake. Tinitigan siya ni Alex at sinabi ng mahinahon, tingnan mo ang iyong anak na babae, nagising siya. Kabanata 40. Lahat ay nakatitig sa maliit na batang babae. Ang kanyang mga pilik mata ay marahang kumaway habang dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata. Nagising talaga siya. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Gayunpaman, pagkatapos magising, ang maliit na batang babae ay nadama ng labis na hindi komportable. Inilagay niya ang parehong mga kamay niya sa lugar ng leeg na parang naghihirap siya. May isang bagay sa kanyang lalamunan. Natigil pa ito. Nagpanik si James. Hayaan akong hawakan ito. Sinabi ni Alex at pinindot ang kanyang kamay laban sa dibdib ng maliit na batang babae.
Magaan niyang tinampal muli sa kanyang dibdib na parang naglalaro siya ng instrumentong load. Kinilala ni Cheryl ang pamamaraang ito. Pinagsama ni Alex ang mga paa ng kanyang ina. Sa malakas na tinek, pinilit ni Alex ang dibdib ng maliit na batang babae. Isang bagay ang lumipad mula sa kanyang bibig habang nilalabasan niya ito. Ito ay isang kumquat. Biglang naalala ng lalaki ang isang bagay at bulalas. Ito ang bundok ng bundok. Bumili ako ng ilang sandali para kay Zoe. Akala ko natapos na niya ito kanina. Hindi ko ito inisip. Sinabi ni Alex, malalim na natigil ito sa kanyang lalamunan kaya hindi ito masampal. Hindi mahalaga, maayos ang lahat ngayon. Si Reed. Tulad ng inaasahan, ang maliit na batang babae ay muling huminga ng normal. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang na-flush din. Lumingon siya sa lalaki. Papa. Niyakap ng lalaki ang kanyang anak na babae. Naiisip niya na nawala siya. Humihikbi siya ng hindi mapigilan habang ang halo-halong emosyon ay tumaas sa kanyang puso. Lumingon si Alex kay James. Nahuli mo ba yon, matandang tao? Tila natuwa si James. Nanlaki ang mga mata niya. Ito talaga ang 30 acupuncture ng impyerno. Diyos, hindi ko inisip na masasaksihan ko muna ito sa buhay na ito. Maaari akong mamatay sa kapayapaan ngayon. Ngunit, matanda na ako, hindi maganda ang aking mga mata. Mabilis mong ginagawa ito kaya't. Umiti si Alex, napansin na mayroong isang panulat at ilang piraso ng papel na nakahiga sa desk ng opisina. Naglakad siya at agad na sumulat sa isang random na piraso ng papel. Sa loob lamang ng 2 minuto, tapos na siyang sumulat. Ibinigay ni Alex kay James ang piraso ng papel at sinabi, dito ka pupunta. Kinuha ito ni James at sinuri ito. Nanginginig ang kanyang ibabang labi sa pagkabigla. Ito ang buong bersyon ng 13 Acupunctures of Hell. Ikaw. Ibibigay mo lang ito sa akin. Inaasahan lamang ng bawat doktor na makuha ang kanilang mga kamay sa tulad ng isang mystical acupuncture method, ito ay hindi mabibili ng halaga. Paano ito bibigyan ng taong ito? Siya ba ay isang gastusin? Wala sa isip si Alex. Ang 30 acupuncture ng impyerno ay isang hindi gaanong mahalagang pamamaraan sa loob ng mas malaking Ultimate Book of Medicine. Ang lahat ng impormasyong ito ay dumating sa kanya ng libre kaya't hindi niya iniisip na panatilihin ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Si Reed. Sinabi niya, matandang tao, ikaw ang maalamat na doktor ng California. Naisip mo ang hindi mabilang na buhay. Kung ibinigay ko sa iyo ang pamamaraang ito ng acupuncture, mas maraming mga tao ang may save. Kaya, bakit hindi ko ito ibibigay sa iyo? Maaari mo itong ituro kay Dr. Cheryl Coney din. Matanda na si James. Ngunit lumuhod siya at nagpasalamat kay Alex. Ako, si James Coney, ay nagpapasalamat sa iyo sa walang pag-asa sa akin sa kaalamang ito. Ako. Walang may alok, ngunit salamat sa iyo sa ngalan ng lahat na nangangailangan din. Salamat binata sa iyong kabutihang loob. O mangyaring huwag lumuhod para sa akin, matandang tao. Pumangon ka pakiusap, hindi mo talaga ako dapat pasalamatan. Sinabi ni Alex habang tinulungan niya si James. Ang ama ng maliit na batang babae ay hindi kapani-pani walang nagpapasalamat kay Alex. Nakaramdam siya lalo na nanghihinayang na sinipa niya lang si Alex sa baywang. Nakaramdam siya ng hiya. Bata na doktor, nalulungkot ako sa aking pag-uugali kanina. Iniligtas mo ang aking anak na babae, binuhay mo siya, talaga mong naisave ang buong pamilya ko. Dapat akong mapahamak para sa buhay, isipin na nais kong talunin ka. Oh, hindi ko pa ipinakilala ang aking sarili. Ako si Charles Carter mula sa Wayland Realty. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagambala si Alex. Mangyaring huwag sisihin ang iyong sarili. Naiintindihan ko ang naramdaman mo. Nagising lang ang anak mong babae kaya kailangan mo siyang alagaan ngayon. Sir, Doctor. Coney, kung papayag ka sa akin, kailangan kong puntahan ang aking ina sa ospital ngayon. Pumalikod siya at umalis sa klinika kaya mabilis na hindi siya maabutan ni James.
Nagyelo si Charles. O hindi, nakalimutan kong hilingin ang pangalan ng batang doktor. Kailangan kong bayaran siya para sa pagliligtas ng aking anak na babae kahit papaano. Doktor. Connie, kilala mo siya, di ba? Tumingin si James kay Cheryl. Sumagot si Cheryl, anak siya ng tagapagtatag ng Rockefeller Group. Ang kanyang pangalan ay Alex Rockefeller. Natigilan si Charles. Iyon siya. Agad na napasok din si James. Cherry, dapat mong abutin siya. Hindi lamang natin matatanggap mula sa kanya tulad nito, kailangan din nating bayaran siya. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.